malakas na pisikal na sinusunod ng daigdig. Gayon din naman, may mga tuntuning espiritual na may kinalalaman sa iyong kaugnayan sa Diyos. Iniibig ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Ang tao'y nilikha upang makasama ng Diyos. Hey! 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 Whoa! Hey! Whoa! Yes, gusto! Hey! Whoa! Go! Hey! Whoa! Ah! Dahil sa katigasan ng ulo, humiwalay siya ng landas na ikinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sariling paraan, tulad ng mabuting gawa, filosofiya, reliyon, patuloy na nagsisikap ang tao na mabot ang Diyos at ang dulot niyang pasaganang buhay, ngunit walang niratnan lahat ng kanyang pagsusumikap. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan.
instead of me. Like sheep that gone astray, each of us has turned to his own way. But the Lord has made the sin of all to fall on him. Despised, he was rejected. Today, Ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. Maari mong tanggapin ang Panginoong Yesus ngayon din. Let's sa pray pamamagitan together. ng pananampalataya at panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ating ipikit ang ating mga mata, iyuko ang ating mga ulo, at sundan niyo ako sa panalangin ito. Panginoong Yesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa cross para sa aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagpatawad mo sa aking mga kasalanan at ang pagkaloob mo ng buhay na walang hanggan. Ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po ako isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. 할렐루야! Palakpak tayo.